Paano kung hindi isinilang ang Mesaya? Anong mangyayari? May Pasko pa ba? Paano kung isang araw nag-ising ang mundo at napagtanto nitong walang sabsaban sa Bethlehem? Walang bituin na gumabay sa mga pantas. Walang awit ng mga anghel sa gitna ng gabi. Walang sanggol na isinilang upang baguhin ang takbo ng kasaysayan. Paano kung hindi isinilang ang Mesaya? Anong mangyayari sa mundo? May Pasko pa ba? May pag-asa pa ba? Bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto mo ng mga malalalim na kwento, pagninilay at mga tanong na humahamon sa pananampalataya at isip, i-hit mo na ang subscribe button at i-on ang notification bell. Ngayon, balik tayo sa tanong na maaaring hindi mo pa kailanman naisip ng ganito kalalim. Paano kung hindi talaga dumating ang Mesaya? Karamihan sa atin, sanay na sa ideya ng Pasko, Disyembre, mga ilaw, mga kanta, mga regalo, pero alisin mo ang Mesaya at mapagtatanto mo na ang lahat ng iyon ay balat lamang. Ang tunay na tanong ay ito, ano ang mawawala kung wala siya? Kung hindi isinilang ang Mesaya, mananatiling bukas ang sugat ng sangkatauhan. Simula pa sa hardin ng Eden, may lamat na sa relasyon ng Diyos at ng tao. Kasalanan ang pumasok, takot ang sumunod. At pagtatago ang naging normal. Kung walang Mesaya, ang kasalanan ay hindi lamang magiging gawa. Ito ay magiging hatol na walang lunas. Walang magbabayad, walang magtutulay. Sa ganitong mundo, ang tao ay palaging may dalang bigat. Bigat ng pagkakamali, bigat ng hiya, bigat ng tanong kung sapat ba siya para mahalin ng Diyos. Kung hindi isinilang ang Mesaya, ang relihiyon ang magiging sentro, hindi relasyon. Batas, hindi biyaya. Takot, hindi pag-ibig. Gagawa ang tao ng ritual para mapalapit sa Diyos, pero kailanman ay hindi siya sigurado kung sapat na yon. Magdarasal siya pero may duda. Susunod siya pero may takot. Maglilingkod siya pero laging may pangambang baka magkulang. Kung walang Mesaya, walang malinaw na sagot sa tanong na ano ba talaga ang tingin ng Diyos sa akin? At kung walang malinaw na sagot, ang tao ay gagawa ng sariling paliwanag. Ang iba sasabihin galit ang Diyos. Ang iba sasabihin wala siyang pakialam. Ang iba sasabihin wala siyang pakialam sa mahihina, sa dukha, sa makasalanan. Ngunit ang pagsilang ng Mesaya ang naging sagot ng Diyos sa lahat ng maling akalang iyon. At kung wala ang sagot na yon, mananatiling malabo ang lahat. Kung hindi isinilang ang Mesaya, mananatiling tahimik ang langit. Sa loob ng mahigit 400 taon bago ang kanyang kapanganakan, walang bagong propeta, walang bagong pahayag. Parang tumigil ang Diyos sa pagsasalita. Kung hindi siya dumating, ang katahimikang iyon ang magiging permanenteng estado ng mundo. Isang mundong nagtatanong pero walang sagot. Isang mundong humihingi ng direksyon pero walang tinig na gumagabay. At kapag tahimik ang langit, ang mundo ay nagiging maingay. Maingay sa pilosopiya, maingay sa ideolohiya, maingay sa sariling opinyon. Pero sa kabila ng lahat ng ingay, may laman pa ring kawalan. Kung hindi isinilang ang Mesaya, ang ideya ng Diyos na kasama natin ay hindi kailanman iiral. Mananatili siyang Diyos na nasa malayo, Diyos na mataas, Diyos na hindi naaabot, walang Diyos na umiiyak bilang sanggol, walang Diyos na napapagod, walang Diyos na nakakaranas ng gutom, lungkot at pagtataksil. Kung wala ang Mesaya, masasabi ng tao, hindi mo alam ang pinagdadaanan ko. At ang sagot ng langit ay katahimikan. Pero dahil isinilang siya, nagkaroon ng sagot ang Diyos na hindi salita, kundi buhay. Ngayon, isipin natin ang Pasko mismo. Kung hindi isinilang ang Mesaya, ano ang Pasko? Isang petsa sa kalendaryo, isang tradisyon na walang ugat, isang pagdiriwang na walang dahilan. Ang Pasko ay hindi nagsimula bilang pista. Nagsimula ito bilang pagdating. Kung walang dumating, walang ipinagdiriwang. At higit pa roon, kung hindi isinilang ang Mesaya, wala ring krus. At kung walang krus, ang sakit ng mundo ay walang paliwanag at walang kasagutan.
Kapag may nagdurusa, sasabihin lang ng mundo, ganyan talaga ang buhay. Kapag may inapi, sasabihin lang, malakas ang mundo, mahina ka lang. Kapag may namatay, iyon na ang wakas. Kung walang Mesaya, ang kamatayan ang huling salita. Isipin mo ang bigat ng ganitong realidad. Isipin mo ang pagkawala ng mga mahal mo na walang pag-asang muli mo silang makikita. Isipin mo ang kawalang katarungang hindi na itama at kailanman ay hindi na maayos. Kung walang Mesaya, ang mundo ay isang kwentong walang redemption. May simula, may gitna, pero walang pag-angat. At kung walang muling pagkabuhay, ang lahat ng sakripisyo ay nagiging pansamantala. Ang kabutihan ay nagiging opinyon. Ang pag-asa ay nagiging ilusyon. Ngunit dahil isinilang ang Mesaya, nagbago ang direksyon ng kwento. Ang Pasko ay naging patunay na ang Diyos ay hindi umatras sa kaguluhan ng mundo. Pumasok siya rito. Hindi siya dumating bilang hari sa palasyo, kundi bilang sanggol sa sabsaban. Hindi siya dumating na may hukbo, kundi may kahinaan. Hindi siya dumating para humusga agad, kundi para magligtas. Kung hindi isinilang ang Mesaya, mananatiling mali ang kahulugan ng kadakilaan. Dakila ang may kapangyarihan. Dakila ang may kontrol. Dakila ang may kakayahang mang-api. Pero dahil isinilang siya, binago ang kahulugan ng dakila. Dakila ang marunong magpakumbaba. Dakila ang marunong magmahal. Dakila ang handang mag-alay ng sarili. At marahil ito ang isa sa pinakamahalagang epekto ng kanyang pagsilang. Binago niya hindi lang ang langit kundi ang puso ng tao. Ngayon, dali natin ito sa mas personal na antas. Kung hindi isinilang ang Mesaya, nasaan ka ngayon? Sa tuwing nagkakamali ka, saan ka tatakbo? Sa tuwing nasasaktan ka, sino ang makakaintindi? Sa tuwing napapagod ka sa sarili mo, sino ang magsasabing may pag-asa ka pa? Kung walang Mesaya, ang sagot ay sarili mo lang. At alam nating lahat, hindi sapat ang sarili lang. Ang Pasko ay paalala na may dumating para sa mga taong alam na hindi nila kayang iligtas ang sarili nila. Kaya ang Pasko ay hindi kwento ng perpektong tao. Ito ay kwento ng Diyos na pumasok sa hindi perpektong mundo. Kung hindi isinilang ang Mesaya, walang Emmanuel. At kung walang Emmanuel, tayo ay mag-isa. Pero dahil isinilang siya, ang Pasko ay patuloy na paanyaya. Paanyaya na ang Diyos ay hindi malayo. Paanyaya na ang liwanag ay kayang pumasok kahit sa pinakamadilim na bahagi ng buhay mo. Paanyaya na ang kwento mo ay hindi tapos. Kaya kapag tinanong ka kung bakit mahalaga ang Pasko, huwag kang magsimula sa tradisyon. Magsimula ka sa katotohanan na kung hindi isinilang ang Mesaya, wala tayong dahilan para umasa. Ngunit dahil isinilang siya, may dahilan tayong bumangon. May dahilan tayong magmahal kahit mahirap. May dahilan tayong maniwala na ang Diyos ay hindi lang nasa langit, kundi kasama natin ngayon at magpakailanman.